Ay. Hi! Hello! Nasa CDO na ako ngayon kasi may show kami sa... Ano ito? This Saturday. Sobrang sakit ng katawan ko, guys. I'm so tired. Kahapon after ng finale, bumiyahe ako agad pa uwi. CPO. Shera! Makarry mo ba sa Cheating Madness? Yes po. Sorry. Hello po. Hello. Hello sa favorite ni Marina Summers. Walay! Uy. Nakakilig naman. Berna! Sasaan yung vape ko? Ay, sa corn Berna, baking mo na kayo yung bottom burn. Or sige, I can say yes to your request, but kulot akong wig. Thank you, Ree. Ang bilis, parang from last night, nakauwi na ako ng CTO. New fave ni Marina. Sasha Colby of Drag. Charing. Hello, cowboy like wax. See you sa Beechcraft. Gawan kita hair. Uy, kakahiya. Kapalit ko kagtelam eh. Nagkita may nila Henzi kanina. Yun na. Mabuti di ka nakakain ng tayo. Sayang nga eh. Nagkikrave pa naman ako nun. Charing. Tapos congrats kay Briggs. Oh, alam, sobrang parang nakita ko kay Briggs kapon na parang parang yun, parang alam mo yun, parang paano ba explain? Basta di ko ma-explain, pero parang na-inspire ko sa kanya nung diba nag-host ako, tapos nakita ko yung crowning moment, like sobrang lapit lang, or crowning moment, yung pang announcement, parang oh my god, parang na-inspire ako, parang may gumalaw sa may parang gumalaw sa utak ko, nag something. Na maghiya magtanong. Sure, uy, maulo ko. Maya ako. Ano ang sabi mo kay Marina? Marina, uy, idol ko din yun si Marina. Sa totoo lang. Tingin lang inspire man. Char. Tom Beats. Hi! Mac? Basta ka? How are you? Since greenlit na ang S4. Greenlit na ba? Gusto ko makakita ng another CDO queen. Dapat every season may CDO queen. Hindi pwedeng wala. Kasi kung wala, magagalit ako. Dapat meron every season. Alam niyo, tas kahapon guys sa hosting, 30 minutes lang ang tulog ko no. For parang 2 days na, parang 48 hours na akong gising. Tapos 30 minutes lang yung nap ko. Kaya medyo lutang ako. Ano si Ari? Ang pinakapagsisisihan ko sa buhay ko ay hindi ka kumain ng tae kasi natalo ako. Hello? Alam nyo guys, si Arizona kahapon, di ba yung
yung mga girls sa sa finale nakahiwalay sila tapos may mga divider. Tapos nandun ako sa gilid, sa harap niya si Ari, parang gusto niya pa akong chika-chikahin. Kahit bawal nga kaming lumapit sa kanila. Tinatawag-tawag niya pa ako, alayo-layo, hindi ko siya marinig. Sabi ko, huwag mo kong kausapin, dyan ka lang. Hi, Ate Hana, tomorrow na po ang debut ko sa hosting. Ay, congrats, B! Galingan mo. Sige. Ari, ano bang gagawin ko sa Sunday? Oo, te. Tapos si Arizona, pero medyo naingit ako kay Ari kasi binibigyan sila ng alak, ako hindi. Parang, nahiya din ako manghingi kasi hindi naman to Arizona banding na pwede ko namang gawin lahat ng mga gusto ko. Baka kasi pag nalasing ako, te, parang wala na, maging riot na talaga yan, hindi na siya formal event. Ariana Grande. Dapat in Arizona banding na. Gaga Arizona. Hindi, tayo nakakahiya. Kung in Arizona banding ko yun, wala. Mas maganda, dapat lahat ng mga hosting racket ko, Arizona banding vibes, hindi formal. Alam mo yun. I don't wanna hold back. Hindi ka nakapag-dog show. Slight lang. Hindi siya yung bobo. Hindi siya ganong level. Yung parang bobo ka. So Sunday na yon. Uy, sinabihan ako ni Mama Pao kahapon. Ay, kahapon nga. Kagabi kahapon. Na, sabi niya, ang ganda ko daw siya. Ang ganda mo ngayon na Beshi. Uy, thank you po. Thank you po, Mama Pao. Tsaka alam niyo ba, guys, parang sobrang late na ako sinabihan na mag-host. Tapos, saan nangyari nun? Parang the night before ako sinabihan na kaya ba daw ako mag-host? Sabi ko, sige, go. Tapos, so, wala akong damit na black and gold. So, gumawa ako, te. Ang damit ko nun, ano lang yun, parang, gumawa ako ng corset. Tapos, yung damit na main na damit doon, isang buong tela lang yun na nilulukot-lukot ko. Infinity dress. Gaga, natatawa kami sa'yo sa taas. Medyo Arizona banding yung ginawa mo, eh. It was light lang. Wala lang, pero medyo hindi kasi ako naging comfortable na parang medyo formal siya. Tsaka andun kasi yung mga boss, so parang kinakabahan ako, yung andun sila yung mga director, so parang hindi pa pwedeng Arizona banding vibes. Design challenge. Oo, kailangan mo lang may glue pa yung dito ko. Kasi kahapon nga after ng hosting din ako naligo. Dumiretso na ako ng airport. Ang ganda mo sa post ni Eva. Alam niyo guys, 'di ba may picture kami doon? Ako, si Ari, tsaka si Eva, nag-gun kami yung ganyan. Tapos ang ginawa niya, sabi niya, gun tayo. Tapos kami lang pala ang ending, kami lang dalawa ni Ari yung nag-gun sa picture. Tapos nagkaroon lang si Pakanyan, si Eva, nakagano lang siya. Bayan. Welcome man. Nasa CDO po ako. Nasa kwarto po ako ng kapatid ko. Ito yung kwarto ko dati. Wait, tutulog ko kayo. Ito yung kwarto ko dati. May ceiling fan pa. Tapos nilagyan na ng mga picture. Yung kama niya. Yan, sobrang liit lang ng kama ko dati, te. Ito yung kwarto ko since college. Tapos, yan, maliit lang. Huwag na kasi ang dami niya mga personal na gamit pala. Ako pa nagpintura nito dati. Pininturahan ko tong dingding. Alam niyo yung era na uso tong ganitong stick, yung parang sticker na kahoy. Bumili pa ako noon, nung time na yun. Tingin mga plates mo. Oh my God, sige. Hanapin ko. Oh my God.
Saan ba yung mga plates ko nakalagay? Is this it? Wait. Hanapin ko. Baka dito yun. Di naka-roll kasi yun eh. Makapagalitan ako ng kapatid ko kasi kinalat ko yung kwarto niya. Wait lang, hindi ko makita. Saan kaya nila tinago? Aray, sakit yung tuhod. Wait lang ha. Saan ba yun? Hindi ko na makita. Mamaya pag umakyat yung kapatid ko. Actually nga, no? Saan nga yun? Sobrang punong-puno naman tong ano niya. Yung cabinet. Saan ba nilagay? La, notebook ko sa college. Tignan ko yung notebook ko sa college. Ay, hindi ko pala ito notebook. Hindi ko ito notebook pala. Notebook ko to. Ay, notebook niya to. Ba't may lyrics to ang Jumbo Hotdog? Kung na alam saan nila nilagay. Baka din nila sa kabilang bahay. Tignan natin, nahanap pa tayo ng mga gamit ko. Wala na, parang huwiso nga. Mamamimiss ko yung Arizona bonding. Same. Sobrang ano. Pero pabalik-balik din naman ang Arizona bonding. And guys, hindi mawawala ang Arizona bonding. Huwag kayo mag-alala. Kinakabahan ka na ba kay Minty sa Sunday? Hindi po. Buhay pa ba T-Square? Hindi ko nga mahanap yung ibang gamit ko eh. Feel ko tinago na siya. Parang dinala sa kabilang bahay. Yun nga, gusto ko makita. Yung mga ano ko dati. Kasi nung huli nakita ko yun eh. Pero ayoko magkalkal ng mga gamit. Baka magalit yung kapatid ko. What's this? Huwag na nga. Medyo pikunin pa naman yung kapatid ko. Wala eh. Hindi ko na mahanap. Nakas barangay na to, Hana. Yes po. If merong season 4, sasali ka ba? Bakit? Ako mag-season 4. Architect, nakapag-renew ka na ng license, Tris. Alam mo, hindi pa. Hindi ko pa nare-renew yung license ko. Na-expire na siya nung May.
Kailan ba yung free? Kasi, ang mangyayari ko sa kanya, sobrang busy ko. Pag, after na tong Saturday na show namin yung Beechcraft, lipad ako Manila, show kami, Arizona Bonding, Thanksgiving, 19 yan. Sa 21, Australia na kami hanggang 27. Tapos sa 29, meron akong racket. Oh my God. Lagot ka sa fees. Sabi naman nila 1,000 lang daw eh. Bayaran ko na lang. 1,000 lang daw yung fee pag delayed. Late din ako nag-renew na expire din nung May. July na ako. Uy, May din birthday mo, architect! The same tayo. May balak ka pa ba kumuha ng archi projects? As of now po, hindi muna. Kasi sobrang pagod kasi parang ang dami kong hindi ko siya ma-focusan. At 30 pesos lang pala. Okay lang, kahit next year na lang. Charing. Taurus ka na babes. Hindi po, Gemini po. So, may pagka-plastic po ako. Excited din ako sa Sunday. My God. Ang dami palang guest sa Sunday. B is for book, blessed and busy. Wow. B is for budots. Budots. Sayang nga hindi nilagay ni Ari yung B is for Beshi. Na-release mo yung buong kanta? Baka kanta-kanta ako tapos di pa na na-release. Tapos parehong June 2022 tayo pumasa. Hala, pareho tayo! Batchmate pala kita eh. My Gemini na plastic versus June Gemini judgmental. Hindi, alam niyo hindi ako plastic. Ay, plastic ba ako? Bakit hindi? Medyo judgmental lang. Sorry. Hana, looking forward na mag-verse the world ka. Versus the world. Gusto ko mag-host sa Versus the World. B. Ang favorite ko nga dun sa sa kanta ni Ariel. B is for bonding. Yes, that's a branding. Feeling ko, nakasama na rin kita sa UAP sa national events before. Alam mo, sumasali ako mga UAP sa national events. Pero hindi ako nag-quadripartite. Hindi ako nag-quadri. Sorry. Napay tick sa Sat. Yes po, meron pa pong ticket sa Saturday. Close po yung online tickets sa Friday, pero pwede po pong mag-walk-in. Local All-Stars or International versus the World? Mas gusto ko mag-Local All-Stars. Kasi ewan ko, parang mas masaya yung experience for me kaysa sa ibang bansa. Feeling ko pag nasa ibang bansa, magiging loner na naman ako. I don't know. CDOU. Yes po. Nag-World Bex ka ma? Hindi din po. Hindi pa po ako May mga message pala ako sa before. Proud Archifan here. Thank you. Will you still sell your old merch designs? Anong merch design po? Anong gusto nyo? Parang meron pa naman. Ano pa ba? Mga stickers. Pero yung mga shirt po wala na eh. Bawal minor nga walay parents. Try nyo na lang po mag-PM sa Pop the G. Baka pwede. Invite mo si Ari dito. Need na natin correct. Yung shirts. Especially yung first design. Last camp. Oo nga, cute nung first t-shirt, no? Huwag ka po magpatawa sa sanay. Sige, serious host. Like, sige ha. Serious host ako ha. Okay, ito.
Ang sta Oo nga, yung kumot nila sa ano, kumot ko din dito. Totoong kumot talaga. Wait lang. O mag-review ka na, Ans. Nay. WG, sir. User mode. Use mode. Ano yun? Pucha, dami nyo guests sa Sunday. Feeling ko riot yun. Pero sold out agad eh. Oo nga eh. Bis mag-sold out. Pero, just wait for it. Favorite lag queen ni Marina mag-serious hosting. Yes, of course! To show my versatility. Mag-work or manood ng live. Manood ng live. Boss mo lang naman yan eh. Charing. Good luck sa reporting mo bukas. Sige. Uso pa ba ngayon yung mga reporting sa classroom na kailangan naman nila paper? Alam niyo dati nagre-reporting ako sa klase. Ang bongga ng mga ang bongga ng mga visual aids, yung mga binubuksan-buksan, may tiklop-tiklop, may origami, hey, may pop-up, hey. Ma-advise mo sa mga nagmi-midterms. Advice ko, wag kayong magbukas ng libro. Manood kayo ng YouTube lagi. Tapos, mag-TikTok kayo na mag-TikTok. Dapat lahat ng mga TikTok trends na sundan nyo. Sundan nyo lahat ng mga TikTok trends. Be updated. And, ayun lang. Yung mga lyrics nyo sa ang mga sagot nyo sa mga tanong sa exam, dapat hindi kayo makasagot. Dapat yung naaalala nyo yung mga TikTok na kanta. Yung mga, bust down, Tatiana. Bust down, Tatiana. Yan, mga ganyan. Type nyo dyan. Tapos, before din mag-start kayo ng hapon, magbibigyan na ng mga test paper, ilagay nyo sa taas, bust down, Tatiana. Yan, perfect. Yan talaga, parang sobrang parang alam yun, mas importante kasi yung life natin. Huwag kang mag-aral lang mag-aral. Gwapa kay katong bike ko. Salamat, day. Oo. Tapos pag-aralan mo imbes na yung pag-aralan mo yung subjects, pag-aralan mo kung paano magganyan, paano tawag niyan, paano yung steps sa bust down Tatiana, yung ganon yun. Like yun ang take note of that. Tapos wag kayong mag-notes sa mga, wag yung mabuksan yung mga notes nyo. Huwag kayo mabukas ng mga notes. Ang gawin nyo, mag-notes kayo na mag-notes sa Instagram everyday. Yun, ang perfect. Mag-notes kayo na mag-notes sa Instagram. Parang dapat every 30 minutes may bago kayong notes. Gawin nyo ni Ay. Gusto ko nga, sabi ko nga si Ay, gawin namin yung bust down Tatiana. Yes, work-life balance yon. Tapos, anong mga, okay, bigyan ko kayo ng mga tips, magtanong kayo. Go. Magno-notes ako now for school. What for school? Dapat for IG. Yung notes na yan, ginawa yan para sa Instagram. Kaya nga may Instagram notes eh. Sino yung sasandal sa pader? Ako yung gagayan. Tapos si Ari yung magbabas down Tatiana sa akin. USTP experience ni mo taga-exam. Ewan ko, nakalimutan ko no. Sige, tips sa college. Sige. Tips sa college.
tips sa college, ano ba? Magpalit kayo. Kasi sa college naman, hindi naman kasi nag-aano yung mga teacher na ano. Tingnan nyo, ang tawag sa high school, teacher. Tapos, sa college, di ba, prof, instructor. So, iba na siya. Hindi na siya ganun ka-strict. So, magpalit kayo na magpalit. Ayan. Gising kayo ng 30 minutes after your class. Ganun. Pasok kayo pag patapos na. Yan pa lang yan. Magpalit. Tapos, magpuyat kayo na magpuyat. Kasi sobrang ganda niyan pag habang nagkaklase, natutulog kayo. Sobrang ganda niyan. Like, kasi maiintindihan nyo ng mga prof, maiintindihan nyo ng mga prof na natutulog ka, ganun sa klase. Parang, pagod tong batang to, so patulogin na lang natin. Yan. Sige, next. Ano pang mga next mo? Ano pang mga next, next. Sige, ano ko ngayon? Like, advisor. As an instructor yan. Tama, di ba? Like, magpalit kayo na magpalit, tapos matulog sa class, huwag makinig yan. Mga perfect yan. Tips para mag-apply sa trabaho. Sige. Tips, paano ba? Okay, first, ang resume nyo, wag nyo i-print. Isulat kamay nyo yung resume. Okay? Isulat kamay, tapos hindi siya dapat sa bond paper. Dapat sa 1/2 lengthwise. Ha? Tapos, magpambahay lang kayo pag papuntang trabaho. Magpambahay lang kayo. Dapat hindi kayo sobrang, alam niyo, sobrang ready. Dapat hindi gano'n. Dapat casual lang. Kasi, ang hinahanap ng mga boss, yung parang hindi masyadong pa-impress. Alam mo yun? Yung parang, casual lang to. Like, tropa-tropa lang to. So, dapat gano'n. Yun. Tapos, yung mga pag-i-interviewin na kayo, wag niyong sagutin ng maayos. Pwede niyo siyang i-joke. Yung parang, grabe ka naman. Ganun yung mga nag-i-interview. Okay? Tapos yung 2x2 nyo, pwede pala mag-print. Pero yung 2x2 lang. Pero dapat yung 2x2 nyo naka-AI. Tapos yung prompt sa AI, yung nakasando, tapos malaki yung katawan. Yun. Ganun dapat. Sige, next. Ano pang next? Next tip. Ayan. Tips. Tips po. Wait lang. Tips po sa di pa alam ang kukunin na course. Sige. Okay. First of all, wag mong kunin yung course na gusto mo. Alam mo yun? Kasi yung kasi pagkatapos niyan, yung kurso na yan, di ba magiging trabaho mo yan. So, kung gusto mo yung ginagawa mo, mas magugustuhan mo siya. Pag gusto mo yung course, tas gusto mo yung trabaho mo, sobrang ganda na ng buhay mo. So, dapat hindi siya ganyan. Dapat mahirap. So, ang gawin natin, isulat mo siya sa papel, ang lahat ng mga course, sa school ninyo. Or kahit lahat ng course sa buong mundo, isulat mo lahat sa papel, tapos gupit-gupitin mo. Tapos pagbunot ka ng isa. Tapos, ang mangyayari, pag tingnan mo, sige, sabihin natin ang course mo ay electrical engineering. Tapos, pag tingin nyo sa school ninyo, walang electrical engineering. Ang gawin mo, magpaturo ka na lang sa ibang tao. Electrical engineering, madali lang yan. Punta ka sa for example, may kaibigan yung tatay mong electrician, paturo ka na lang sa kanya. Tapos, after nyo, pag magaling ka na, mag-apply ka na bilang prof sa university ninyo para ikaw ang maging kauna-unahang electrical engineering na prof. Ayan. Okay, next question.
Yung next question. Ano tayo gift? Sige. Tips sa boss na kupal. Okay. Tips para sa boss na kupal. Sige. Kung malita yung boss mo, pantayan mo. Yung parang, bakit ka walang ginagawa? Sabihin mo, ikaw, bakit wala ka din ginagawa? Bakit ka parang nangingialam sa buhay ng iba? Don't comment on my life and I don't comment shit about yours. Ayun. Mag-away kayo. Yung parang sagot-sagutin mo. Tapos pag dinala ka sa HR, or sabihin natin, boss, siya yung may-ari. Pag pinagalitan ka ng boss at tinanggal ka sa trabaho, pumasok ka ulit. Kahit tatanggal ka na, balik ka sa trabaho. Parang walang nangyari. Parang dapat magulat siya na, di ba tinanggal na kita? Tapos deadmahin mo lang siya. Tapos huwag ka magtrabaho, mag-Facebook ka na mag-Facebook sa computer ninyo. Yun, correct. Ganun ang gawin mo. Next. Ano pa ba? Tips po sa recitation. Sige. Ito. About school na naman. Sa recitation, okay. Ito na. Sa recitation sa school, kasi makabago na yung henerasyon natin, di ba? Gen Z, Gen Alpha, ganon. So, pag ni-recite ka, mag-reference ka ng mga TikTok references. For example, sabihin ka ng teacher niya, okay, Maria, what's the importance of this kineso? Ganyan. Sabihin mo, over naman sa ask. Ganon-ganonin mo yung teacher. Parang over naman sa ask. Ganon-ganonin mo yung teacher. Tapos sabihin, okay. Okay, next question. Ano ang buhay ni Rizal dati? Bakit siya ganito? Tapos sabihin mo, wait lang po, nasa dulo na po ng dila ko. Magganon ka. Like, dapat, yun lang. Yun ang dalawang tips ko for recitations. Oo, yan. Tapos, pag sobrang galing ng classmate mo, yan, sabihin mo, yes, galing ta, ina. Ganon. Mag-TikTok references ka. Hindi lang yun ang mga pwede nyo gamitin, ha, mga TikTok references. So, madami pa din. Madami pa po kayo. Yung parang, shush! Napakaangas. Eto, recitation sa thesis. Bigyan nyo mga panel na mga pagkain na kakaiba. Example, tinolang kutsinta, mga kilawing gummy bears, spaghetti matcha, ganyan. Tapos pag nalapag nyo ng mga pagkain, sabihin mo, at eto na, ang ating pagkain. Shush! Napakaangas! Eh! O yan, sundin nyo yung mga pinag-aano ko, ha. Pinagsasabi ko, ha. Sige, ano pa mga tips ang gusto nyo? Wag yung tips para maging drag queen, yung nakaka-relate ang lahat. Sige, tips po for thirst trap. Sige, for thirst trap, alam mo, sa thirst trap, ang pinakamaganda talaga, kailangan sa thirst trap mo, kasama mo yung dapat sa thirst trap, kasama mo yung mga magulang mo sa background. Yung pag picture ka ng sexy, dapat katabi mo yung tatay at nanay mo or kung sino may yung mga pamilya mo. Yan. Kung wala ka na nanay tatay, kay tita, tito, guardian, dapat nasa likod mo sila. Okay? Mag-selfie ka ng ganyan. Dapat sa lahat ng thirst trap mo, nasa likod sila. Yan. Sobrang easy lang. Yun ang pinaka-effective. Next question. Tungkol sa mga araw-araw na buhay.
Tips paano magkatrabaho. Sige. Tips sa paano magkatrabaho, for me, dapat nakatihaya ka buong araw sa bahay. As in. Tapos, wag kang maghanap ng trabaho. Tapos, kasi darating yung mga trabaho yung parang magugulat ka na lang, may mag-o-offer sa'yo na, hi, pwede ka bang maging supervisor? Yun, kasi kung maghahanap ka ng trabaho, gawain na kasi yan lagi. So, dapat maibahin mo. Wag kang matulog ka ng matulog, mag-TikTok, mag-ML, mag-ano bang laro. Yan. So, yun ang gawin mo, ha. Nakatihaya ka lang lagi. Tapos, wag kang tumulong sa gawaing bahay kung wala kang trabaho. Isa pa yan. Wag kang magtrabaho. Huwag kang tumulong sa mga gawaing bahay sa bahay nyo kung wala kang trabaho. Dapat nakatihaya ka lang talaga. As in, like, parang pag wala ka nang magawa na nakatihaya ka, mag-snow angel ka sa kama mo. Yan. Hanggang sa uminit yung kama. Yan. Okay, next. Tips para sa bida. Okay, wag muna. Iban muna. Ano pang next tips na gusto nyo? Tips sa bida-bidang katrabaho. Tips sa bida-bidang katrabaho. Okay. For me, kasi may mga tao talaga na bida-bida. So, meaning, parang gusto nila gawin sa kanila. Gusto nila gawin lahat. Alam mo yan? So, dapat lahat ng mga trabaho mo, ibigay mo sa kanila. Ganun lang. Sabihin mo, for example, ikaw, pinagupit ka ng sermon ng mga construction paper. Sabihin mo, Marie, gupitin mo daw tong mga construction paper, sabi ni sir. So, kahit nangangandara pa lang siya, kakakompute na mga kung ano-ano, dagdagan mo siya ng trabaho. Ayan. Yun lang. Next question. Tips paano gumising ng maaga. Okay. Paano bang maaga ang gusto mo? Alas 6? Alas 7? Sige, sabihin na alas 7. Matulog ka. Kung alas 7 ka gigising, matulog ka ng mga 6. Ayan. Matulog ka ng mga 6 a.m. Tapos yung mga ginagawa mo sa, sabi, atok ka na. Mag-TikTok ka lang ng mag-TikTok. Mag-streak kayo ng mga friends mo. Ayan, mag-streak. Dapat yung mga streak na yan, hindi yan pinuputol, ha. Mag-streak kayo ng mga friends nyo. Wag kayong parang, kasi sobrang importante yan. Okay? Tapos, manood kayo ng mga thirst traps. Meron pa, kung na-board na kayo sa TikTok, lipat kayo FB Reels. Andun, mga comedy. Doon kayo manood. Okay? Tapos, pag 6 a.m. na, matulog na kayo. Tapos, or kung wala na talaga, pag by 6 a.m., di na kayo makatulog, gumising ka na agad. Para 1 hour lang yung aantayin mo sa 7 a.m. Ayun. Perfect. Okay, last question na guys, kasi pupunta pa ako kay Lamiswa. Okay. Ano pa yung mga tips? Tips para magawa lahat ng school works. Okay. Tips para magawa lahat ng school works. Okay. Sobrang dami ng school works mo. So, ikaw, isang tao ka lang naman Ipagawa mo lahat yan sa nanay mo, sa kapatid. Tapos, dapat ikaw, binabantayin mo lang sila or humihiga ka lang. Ayan. Or, parang alam mo yun, parang, gawin mo to, dapat ganun ka. Tapos, i-distribute mo yung lahat ng trabaho mo sa classmate. At saka meron pa isa, bayaran mo yung classmate mo para gawin yung trabaho. Sobrang ethical nun. As in, parang kahit may trabaho yung ibang classmate mo, bayaran mo siya para gawin yun. Sobrang, oh my God, ikaw na talaga, good moral conduct. Iconic. Yun. Yun ang gawin mo. Tapos, kung hindi mo talaga siya magawa, edi mag-sorry ka na lang sa teacher mo, sabihin mo, okay, Marie, sana yung yung project, sorry ma'am, di ko nagawa. Yun lang, simple as that. 'Di ba? Pero sorry ma'am, hindi ko nagawa. Yun lang. Tapos
Umupo ka na lang, tapos pag galit siya, mag-earphones ka. Yun. Wag mo na siya pakinggan, mag-earphones ka na. Yun. Sundan nyo yun, parang, ay, sobrang hindi magagalit yung teacher mo, maiintindihan ka niya. Tapos pag pina-principal ka, wala. Ano ka lang, sabi mo sa principal, sorry po, hindi ko nagawa. Paano po yan? Ganun lang. Madali lang mag-sorry kaysa gumawa ng mga project. Diba? Pa, next. Last na lang talaga. Pinaka-last. Kasi, okay. Sa lahat ng crush ko, gusto rin ako. Pero nag-turn off ako pag umaamin na sila na gusto na rin nila ako. Anong gagawin ko? Okay. Sobrang, oh my God, ang hirap naman yan. Ang hirap ng sitwasyon ng buhay mo na parang lahat ng crush nagkakagusto sa'yo. Sobrang hirap niyan. Like, I understand. Ang gawin mo sa ganyan, pag naging, for example, may crush ka, tahiin mo ang mga bibig nila dito. Tapos, dapat yung pagkatahi, ganyan. By that, hindi na sila makakapagsalita. Or, at saka hindi na sila makakaamin sa'yo. So, ganun lang. So, dapat ganun ko lang. Diba? Ito. Parang, hindi mo siya maiintindihan. Yan. Tahiin mo yung mga bibig nila. Ganun lang. Sobrang, diba? Like, simple situations require simple modern solutions. Diba? Yun lang. Or second, pwede mo din silang ipabarang na hindi na sila makapagsalita. Ay, wag pala, pangit yun. Mas maganda yung tahiin mo yung bibig. Yun na, sundin nyo talaga yan. Like, as in, take it from the expert. Kasi nagawa ko na yan dati. Hi, May. Paano po bumawi? Ayan ang pinaka-perfect. Paano po bumawi sa finals pag delikado yung midterm? Yan. Huwag mo nang habulin. Huwag mo na talagang habulin. Hayaan mo lang. Magbulakbol ka. Matuto ka mag-billiards. Ayan. Matuto ka mag-billiards. Kasi, pag nag-billiards ka, may mga numbers yan. Makakatuto ka ng arithmetic. Mga ganyan. Mag-billiards ka. Tapos, once natuto ka ng mag-billiards, itry mong pagsabayin ang billiards at klase. So, dapat yung mga subject na mga alanganin ka, dun ka mag-billiards. Okay? Dun ka mag-billiards. Tangina mo, Ana, subong kita sa magulang ko. Sorry. Pero legit ako kayo tumambay sa bilyaran. Hoy mo ako isambong sa nanay mo. Joke lang yun. Correct. Masaya tumambay sa bilyaran. Lalo kapag may klase ka, diba? Hoy, narinig ni mama yung tips mo. Wala kang sabi. Anong sabi po ng nanay niya? Ay, sasabihin talaga ng nanay mo, gawin mo yan! Gawin mo yan! Yan, sundin mo yan. Yung sinasabi niya. For sure, yun ang sasabihin ng nanay mo. Agree yung mga nanay ko. Mga nanay sa akin. Yan, totoo yan. Sige.
Tanungin ko yung nanay ko bukas. Uno siguro to sa design. Oy, alam mo ba, uno ako sa design lagi. Sorry. Napakaangas. Next, Hana, tabulin ka. Manahampas ako ng tumatawa mama ko. O diba, totoo naman talaga kasi gawin nyo yan lahat pagbubulakbol. Ito, number 1 talaga kung estudyante ka, magbulakbol ka. Huwag kang mag-aral, sayangin mo yung tuition fee ng magulang mo. Yan. Sayangin mo yung tuition fee, tapos huwag kang mag-study. Ayan. Mag-TikTok mo lang, mag-TikTok, mag-cellphone na mag-cellphone. Tapos, dapat pag may bagong release ng cellphone, mag-request ka sa nanay mo ng bagong cellphone. Yan. Tapos, ayan, yun talaga gawin mo. Mag-billiard din. Mag-billiard ka na mag-billiard hanggang sa yung utak mo puro bola na ng mga numbers. Ayan. Kasi yung mga notebook nyo, gawin nyo yung billiard. Mag-hosik ka ngayon. Sige, mag-hosik ako ngayon galing. Nasa CDO ako. O hindi yun reverse psychology, Sari. Ano yun? Reverse lang. Sorry. Yes. 1, magbulakbol. 2, mag-TikTok. 3, magpabili ng latest sa cellphone. 4, mag-billiard. Tapos sa mga ito yung pinaka-common na to. Sa mga naghahanap ng trabaho na wala pang trabaho, magtihaya buong araw. Yan. Magtihaya buong araw. Tapos mag-comment lang na mag-comment sa mga post ng mga friends. Ayan. Mag-comment, ganun lang. Tapos mag-GC, gumawa kayo ng mga GC ng mga friends nyo na kung ano-ano, manira kayo ng buhay ng iba, pag-usapan nyo yung mga friends. Ayan, gawin natin yan. As in, yun pinaka-iconic. Sasarguhin na lang daw ako, mama, pag nakinig ako sa iyo. Oo, yan, gawin nyo yan. Diploma o diskarte? Yan, magandang movie title. Diploma at diskarte. Ang kwento is isang bida pero may parallel universe. Parang dalawa ang mangyayari kung diploma ang pinili niya o tawag na to? Or ang diskarte. Yan, maganda yan. Para naman kaming working. Sige, sa mga working sa office, okay. Dalhin niyo yung mga natutunan niyo sa pagbibilyard sa office. Ayan, perfect yan. Pag lunch time, siguruhin yung hindi kayo babalik after lunch. Dapat 1 hour after lunch na kayong bumalik. Ayan. Kasi kapag after 1 hour na kayong bumalik, konti na lang trabaho. Maging, for example, hanggang alas 5 lang kayo. E di may 4 hours kayo magtrabaho. 4 hours na trabaho ninyo kasi nag-skip ka ng 1 hour. Ganun lang. Sobrang simple. Tapos, ito pa. Sagot-sagutin ang mga boss. Yan. Sumagot-sagot sa mga boss kasi yung mga boss natin, pinupush nila tayo sa limit. Kumbaga, ang mga boss natin ay direktor sa pelikula. Ayan. Nagiging maldita lang yan sila kasi gusto nilang ilabas ang best natin. So, dapat ikaw sagot-sagutin mo din sila. Ayan. Yan ang pangalawa. Tapos, pangatlo is mag-Facebook sa workplace. Ayan. Pero just make sure na marunong ka mag-alt-tab, ha? Kasi yung isang tab trabaho mo, next tab yung Facebook. So ina-alt-tab mo lang dapat. Ayan. So ayan, tapos ano pa ba?
alam mo, sobrang sa lahat ng mga, sa lahat ng mga advice, for example, sa students, sa student or sa workplace, advisable to, sobrang universal, magpaka-late. Like, late talaga dapat. Kung magka-clock in, yung parang sign in, oh, paano yan? Late ako ng 1 oras. Kung minus siya sa ano mo, minus siya sa trabaho, meron siyang kaltas dahil late ka, magalit ka sa HR. Dapat ganon. Yung parang, ma'am, bakit po ito nakaltas? Uy, paano po yan? Late ako nagising eh. Kung ikaw kaya, hindi ka nagising sa alarm. Ganon. Perfect. Yun ang pinaka-perfect. Dapat ganon. Parang, magpaka-late ka. Tapos, habang sa work mo, maghanap ka na ng ibang work. Yung parang, nag-computer ka, 'di ba? May Facebook sa isang tab. Sa isang tab may ibang LinkedIn. Ayan, maghanap ka sa LinkedIn ng ibang trabaho. Or better yet, maghanap ka ng online job, sa online jobs PH. Tapos ipagsabay mo ang face-to-face na trabaho mo at online trabaho. Perfect 'yan. Yung parang tapos mag-sick leave ka na mag-sick leave. Lahat ng mga leave i-avail mo. Mag-vacation leave ka, maternity leave, kahit lalaki ka. Ayan, gawin mo lahat. Mag-leave ka na mag-leave. Oo, mag-CR break ka ng 1 hour. Correct. Diba? Yun ang pinaka-perfect sa mga ganyan. Tama, makinig kayo, ganyan kayo mga Miss Coach. Oo, ganun talaga. Yun ang mga advice na hindi nyo na kasi alam nyo, yung mga nabibigyan ng advice na yung mga, magpakabait ka. Plastic yung mga yan. Pinaplastic ka nila kasi ako, sinasabi ko yung totoo. Ako na to ha, naranasan ko na mga estudyante, naranasan ko na magtrabaho sa corporate, hindi ko kayo pinaplastic. Sinasabi ko yung katotohanan na anong dapat yung gawin. Di ba? Pag maternity leave ka kahit lalaki ka. Sabi ng TL ko, tangay na madawan. O, di ba? Ano yung first ko? Nakalimutan mo na agad, Christine. Talk back to your boss. Sumagot ka sa boss. Sagutin mo siya, natangina mo rin. Yon. Tapos, after nagawa mo yung lahat ng mga advice ko, syempre, makatanggal ka sa trabaho, ganyan. Tapos, tutunga nga ka sa kwarto mo. Oh my God, wala akong trabaho. Wala akong nagawa. Hindi ko nagawa yung project ko. Hindi ko nagawa yung ganyan. Umiyak ka lang. Diba? Kasi, wala na, ang iyak, natural therapy yan na binigay ng Diyos sa atin. Diba? Binigay yan ng Diyos sa atin para ma-release lahat ng mga stress sa buhay. So, umiyak ka lang, tapos, yun, then move on. Continue your life. Ganun. Pwede ba yan sa mga teacher? Sa mga teacher. Sa mga teacher naman, advice ko para sa inyo ay yun, magpaka-late din. Kasi, yung mga estudyante, gawin mo na lang sa mga estudyante, sabihin mo sa kanila na, okay class, darating ako 1 hour late ha, or 2 hours late. Read your books. Ganun. Tapos after nyan, konti na lang tuturo mo kasi alam na nila. Tapos, instead na magturo ka, magpa-report sa mga estudyante. Ayan, perfect yan. Yan. As sa mga teacher, mga instructor, professor ha, imbes na magturo kayo, na kayo magtuturo, magpa-report sa mga estudyante. Yan. Yung lahat ng mga nasa lesson plan nyo, ipa-report nyo sa mga estudyante. Tapos ano pa?
Tapos sa recess, yung mga estudyante mo, utos-utusan mo na magbenta ng mga kung ano-ano, yung mga, for example, as a teacher, mag-sideline ka din sa Avon, sa MSE, Natasha, tapos yung mga estudyante mo, magpa-xerox mo sa kanila yung mga brochure, tapos ipadala mo sa bahay para mag-order ang mga nanay nila. Yan, sobrang, like, di ba? Sobrang smart. For example, si Tom, gawin siyang Tom, halika nga dito. Itong Avon nito, ipa-xerox mo to. Ilan kayong estudyante? 63 copies ha. Doon ka sa mumurahing Xerox, yung medyo hindi na halos makita. Pa-Xerox, tapos pa-stapler na din. Ayan, tapos padala mo na sa mga klase. Yan. Yan, gawin natin yan. Okay, next. Hindi na tapos yung mga advice. Tips paano maging clear skin. Paano maging clear skin? Magyosi na magyosi. Ayan, wag kayo matulog ng 8 hours a day. Tsaka saka na kayo uminom ng tubig kapag ang ihi nyo medyo papula na. Yan. Wag kayong parang kasi yung katawan natin meron siyang mga warning sign. So pag yung ihi mo nasa yellow alert pa, okay pa yan. Antayin mo na mag-orange, papula na, saka ka uminom ng tubig. Yan. Tapos, after nyan, magyosi, huwag masyadong uminom ng tubig, huwag matulog ng tamang oras. Ano pa ba? Magaganda. Yun lang. Yun lang ang pinaka-main. Yun lang na ko. Kapag ang ihi ay hindi naman ganon. Pag medyo orangey brown, yun. Dun ka lang uminom ng tubig. Yes, laging mag-coke and mag-soft drinks. Yun ang gawin ng tubig. Ayan. Tapos, puro mag-junk foods kayo. Tapos, ayun, ito pa. Gawin nyo lahat ng mga bagay na nakaka-stress sa inyo. Kung stress ng iba, gawin mo ding stress sa sarili. Ma-stress ka. Yan. Number 1. Ma-stress ka ng ma-stress. Not ma-stress ka lagi. Hello? Yun dapat ma-stress ka lagi. Dapat parang lagi ka may iniisip, lagi ka na mga problema. Yan. Huwag ka maghilamos, huwag ka maligo. Yun talaga number 1, huwag ka maligo. Huwag kumain, mag-energy drink. Correct. Alam niyo yung mga pagkain na yan, di ba? Sabihin natin, complete, na yan? Meron na yan, complete nutritional meal. I-X mo yan. I-alternative mo, soft drinks, energy drink, and to be specific, Cobra or Sting. Yan. Okay, gawin natin yan. Diba? Sabi nila, 8 glasses of water daw a day. Diba? Meron naman tayong mga friends na umiinom ng tubig 8 hours kahit 3 litro, 4 litro ang iniinom. May mga tigyaw-tigyawat pa rin. So, iba tayo ng path. Sobrang konti lang inumin dapat natin tubig. Pag hindi na kaya, ganun. Gawing tubig ang kape. Yan, perfect. Kasi kapag ikaw, malalaman mo kasi na buhay ka pag nafe-feel mo yung tibok ng puso mo. So, dapat ikaw, magkape ka na magkape, mag-energy drink ka na mag-energy drink para maramdaman mo yung galaw ng heartbeat. Kasi, paano mo makakount yung heartbeat mo kung hindi mo nafe-feel? Diba? So, parang, okay, ito na. Bumibilis na siya. So, 1, 2, 3,
120 beats per minute. Ibig sabihin nun, meron ka ng arrhythmia. Ang arrhythmia, i-search mo lang yan sa TikTok, tapos search ka, how to fix arrhythmia. Yan. Yan, yun lang ang mga 3 times a day uminom ng Sting at kape. Hindi, 3 times? Hindi ka na natuto, as in. Sabi ko nga gawing tubig, gawin mo yung more than 5 times a day. Kung ang Cobra ay 30 pesos ang isang bote, dapat gumastos ka ng 300 a day para sa Cobra. Di ba? Di ba? Hindi ako nagjo-joke. Wag kumain, mag-cobra lang na mag-cobra. Wag kang kumain, tapos, basta cobra lang, pampabigat ng tiyan. Ano pa ba ibang pampabigat ng tiyan? Sige, sa mga sakit naman. Kunyari, nagugutom ka at wala kang, hi Ver, see you later. Sige, ask doktora. Ano ba? Ito din. Mag-vape ka na mag-vape. Dapat ang target mo sa isang araw, nakakaubos ka ng 2 pods ng Relax. Okay? Or kung nag-yossi ka, dapat nakakaubos ka ng 1 to 3 pack. 1 to 2 lang. Sige, okay na yan. 1 to 2 packs a day ng Yossi. Like, yun talaga, makakapag-clear skin talaga yun. Tapos, ano pa ba? Magandang financial, din yun ha, na makakaubos ka ng 2 pods a day. So, magkano isang pods? 300. So, meron kang 600 dapat na budget araw-araw. Tapos, wag kang wag mong i-priority ang pagkain. Ayan. Priority mo dapat yung vape. Sige na guys, pupunta na ako. Kanina pa ako hinahanap ni Miswa. Bye-bye. Bye.